Ito po yung aming ika-6 na araw ng paggawa. So, yung aming pang-5 araw kasi hindi ko na nakuhanan dahil nagbuhos, formas at buhos poste lang. So, ayan na yung bali ito yung pinaka namin, tukod namin yan. Shoring jack. Tapos yung mga singko. Yan. Saan yan, Tay? Halo muna yan, Tay. Yan, naka-prepare na yan. So, tingnan natin dun sa taas. Yung para yan dito sa front. Sige. Yung dito sa likod. Puti, pinapasok yung alambriya. So, dito, plywood na lang din kulang yan. Tapos, yung beam sa likod. Purma. O, purma. Wala pa yung purma. Yun na lang. So, yan. Masipo na siya. Din kulang ito ng 1.5 plywood, no? Tapos yung, bali dalawa yan niya kasama yung beam. Ilang beam pa ba yan? Paikot pa? Yung mahaba na lang. Kunti na lang pa na. Ano na lang yan? Saglit na lang yan bukas. Maaga pa yan matapos bukas. Baka half day lang. Igi nga yun para makapahinga tayo ng maigi, maaga. So yan, so yun na lang palang kulang. Yun kasi yung doon meron na yung beam. Tapos yung dito na beam meron na rin. Dito sa gilid yan. So yan, tapos latag ng plywood. Hindi kasi pwede magpasok ngayon ng plywood kasi na Tuesday. So MWF kasi yung pagpapasok ng materials dito. Maarte kahit naman major na yung mo. So ayan, bali dito latag plywood na lang bukas, formas niya, tsaka latag ng bakal. So ang mangyari niyan, may naglalatag dyan, may nagbubuhos na dito. Ganyan yung diskarte nila bukas. So ayan o. Yan. Latag na. So ang niyan, ang tawag namin dyan sa paglatag namin ng bakal na yan kung bakit parang dikit-dikit siya, two-way slabbing yan. So yan yung ngayon. Para na yan sa ilaw. Yan, ilaw. Isang ilaw lang ako dyan sa gitna lang. Yan. Tapos magkakaroon ako doon ng floor drain. Para para kasi terrace ito. So para may tagusan yung tubig. So yun yung magiging niyan bukas. So wiring. Ng wiring dyan sa ilaw na yan. Tapos yun na yun. So ito, prepared na to. Lalagyan na lang to ng ng spacer. Yung namin bakal. Bato. Yung nilalagay sa ilalim para umangat yung bakal. Para pag inalis yung formas, hindi siya nakadikit doon. So spacer na lang yan. So ready na pala to sa harap. Naka-ready na siya. Na lang. Talagang spacer na lang. Spacer at halo na lang. So, yun. Ito na po yung aming ika-7 araw. So, ayun po magbubuhos. Nagpe-prepare na nga po para magbuhos ng slab. So, ayan. Nilalagyan namin ng sahara. Sa isang semento, isang sahara. Baga, hinahalo muna na. Sinasandwich namin yung semento at saka yung buhangin. Tapos dalawang halo bago ilatag ng ganyan para lagyan ng graba. Tapos yan, may sahara. Itong isa, ipalit lang yan. Kasama po sa video. Hindi, pang-8 na yan. Opo. Pang-8 na yan. So yan, magsisimula na sila. Yan na yung halo na yan. Magsisimula na sila. Uunahin nila lahat ng mga beam na yan. Yan tayo. So yung tubo na yan para yan sa floor drain. Kasi terrace daw ito plan daw dito is terrace. So yan. Unahin yung beam na yan. Yung hanggang sa maging dyan o maging siya dyan sa may bakal. Pag nandyan na siya, saka na siya para magpantay doon. Yun yung finish ng buhos. Tapos yan, paikot po yan. So, uunahin yan paikot.
Yan, binasa na siya. So, kung makita nyo, mayroon siyang mga talang na, tawag dito, bato. Yan. Kasi, inano siya, inangat, nilagyan ng spacer. Kasi kung hindi, uhuhulma yung bakal natin dun sa, pag tinanggal yung formas, huhulma siya dun. So, nilalagyan talaga siya ng spacer para umangat yung bakal, yung angat na kagaya niyan. Kaya nilalagyan siya ng spacer. Kasi kita nyo, pinapatungan ko siya din yung halo, yung bigat ng pag walang spacer, talagang yung bakal. So pag inalis mo yung forma, kulmahan yung bakal dun sa, sa ilalim. So ayan yan. So start na sila. So, may bakal siyang pangsundot para masiksik yung sa mga beam. So yun po pala ma'am, inform ko lang kayo dyan sa mga wala pa naman kayong bota, mamaya sugat-sugat ang paa nyo. Tawag nito yan. Yung mga mo pa pala ma'am, mga saksakan nyo po. May nakaprepare na yung para sa susulihan. Bali, hindi siya mga nagpa-function. Walang power. So, i-ano nyo na lang po. Then, dito po yung ilaw nyo, lalo na po itong 3-way. So, i-ano nyo na po yan. I-testing nyo na po yan kasi may po i-ano yan pag basta yan po. Kasi, nag-try po kaming gumamit ng grinder. So, wala po talaga siyang power. Pero yung sa baba po na na saksakan is okay. Working siya. Yung dito lang sa second floor po yung wala. Yan, nagsisimula na silang magbuhos. Yan. Bali yan po, pinaano ko yung floor drain kasi yung dito naman na downspout is sa labas. So yan, i-connect na lang yan sa downspout. So magiging downspout pag sakaling tinuloy na yung second floor. Ay, napaano ko, napadikit. Ayan. Yan, nakakalati pa lang sila. So lahat ng beam na yan, nabuhusan na yan. So, dito na, pagkatas ng beam niya nasa gitna. So, ayan, nakakalapit pa lang sila. Half pa lang natapos na. Mabilis na lang yan. So, ayan, naghahalo na naman ulit. Ito, na na ito. Baliktad na. Ito, ilagay niya. Tapos, isang yan. Pagbuhos niyan, bubuhos din itong sa harap. Tapos dito sa kabila habang nagbubuhos sa ito naman. So, yun ang layout na. So, yun yung downspout, floor drain kasi laundry daw ito. Tapos, exhaust ng kusina, floor drain ng CR, yung para sa inidoro, then yung para sa lavatory din to. So, yan po yung unang latag. So, latagan pa po ulit yan para yun yung tinatawag namin towards lobby. After ng latag na yan, maitali yan lahat. Maglalatag ulit yung bago. Para doon, yun yung two-ways lobby na. So, bali ito na natapos na yung sa back extension, paglatag ng bakal. So, ito na po yung kanilang isusunod buhos ngayon. So, yun na po yung nakatali na lahat. So, lalagyan na lang yan ng spacer. Then, i-fix yung mga tubo na yan na nakikita yung yan nakahiga pa. So, tatalian po yan para hindi gumalaw-galaw pag nabuhusan na itatagos siya dun sa butas ng plywood. So, yan po yung pinaka namin final dun sa sinasabi kong two-way slabbing na paglalatag ng bakal. So, yan po. Bali, ito na po ang kasunod na bubuhusan. Same po, unahin ang beam, then yung flooring. So, yan na po.
Ito na nga po, natapos na po, binuhusan na nila yung sa likod na sa back extension. So, ito na po yung, ano niya, ito na po yung finish niya. So, yan. Ano po yan, mag-aantay lang po kami ng mga 1 hour, din bubulihin po yan para po kumini siya, ibubuli siya bago namin alisan. Then yun po, curing time kami ng 2 weeks. Pero po sa curing time po na yun, lagi po namin yung pinupuntahan para po basain yung aming yung slab para po hindi mabigla yung pagkatuyo. So ito naman po yung sa front, mas nauna pong natapos. So kung mapansin nyo nga po is partially nabuli na po siya. So mamaya kasi natapos ng 4 PM, mga mabalikan ng 6. So para ibuli lahat. So maraming salamat po sa panonood. God bless.